again, good afternoon or good noon mga ka-urban. Since we are feeding the hito 1/3 part of the 1 cup, since sineparate na natin sila, so I will now feed them with a 1/4, but hindi ko uubusin itong 1/4 cup na ito kasi I want them to tawag dito, I want to see to it na mauubos nila. So kalahati lang muna ng 1/4, tingnan natin kung kakainin ng bato nila. Alright. Ayan, nagkagulo. Nalaman na nila na may pagkain. Gutom na talaga sila. Kalahati muna ng ano. Tingnan natin kung kaya nilang ubusin. Bibigyan din natin yung kabila ng kalahati nito. Ayan, kumain talaga sila. Okay. So, ganun. So, ang binigay natin last is 1/4. Parang i-reduce na lang natin siguro. Kasi, pagbigay natin ng 1/3 ay hindi nila maubos. Kaya maraming ano. So, siguro papatayin din ang ano. Lipat tayo guys, dito tayo sa maliit na pool kasi sila okay naman sila dyan, kumakain talaga. Sa maliit na pool guys ay ano lang sila, para bang chill kumakain din naman.
Kung sila. Gusto nila yung kumakatak na tubig. Oh. Talagang sinasalubong po nila. Ayan guys, yung ating mga maliliit na hito. Hindi sila maliliit na as in maliliit. Sa size lang, pero yung edad nila pagkapasimparel lang din sa mga malalaki din sa kabila. Sineparate lang po din sila natin kasi para magkaroon ng chance na makagrow talaga sila. Kasi yung pond na ginagamit nila ay sila na lang. Walang malalaki. Hindi sila nabubugbog. Kasi nabubugbog sila pag sumasali sila dun sa mga malalaki. Dominant masyado yung mga malalaki. Ang pinapakain na po natin sila, kumakain naman. Yan po. Hindi pa makikita. Kung may ano po kayo, kung gusto niyo po mag-comment, you are free to do so, no? Comment lang kayo kung mga suggestions po ninyo na observe niyo para po may mga matutunan po tayo. Ako gusto ko po talagang matuto. Kaya magtulungan po tayo. Salamat po sa pag-comment talaga. Kasi nakakatulong po talaga sa amin yung mga baguhan kung paano namin i-raise yung hito namin. Maraming salamat po. Right, good morning mga kahito. It's 24th day of December, araw po ng Miyerkules. At ito po ngayon ay papakainin natin itong portion kasi kaunti lang sila dito. Pakakainin natin sila dito. Tingnan natin kung kaya nilang ubusin within 5 minutes no. Pero duda ko naman hindi nila maubos yan kasi I don't know. Yan. Pero mapapansin nila yan. Meron ako isang nakikitang nanghihina. Tingnan lang natin kung ano ang reason bakit siya nanghihina. Is it because of the oxygen or pag may splash na ano sila sumisigla. Kapag walang splashing hindi sila masigla. Malaking factor yata siguro yung nagpa-flashing tayo sa ating ano mo. At ito natin kung ano magagawa natin dyan. Napapansin ko yung ginawa kong ano container ay parang hindi kayang tustusan. Ibabalik natin yan sa original. Ibabalik natin ang original yung splashing niya kasi gusto ko siyang palitan. Pinalitan ko ng yellow kulay pero hindi yata kaya. Anyway, punong-puno na. So papalitan natin yan later. No? Papalitan natin yan. Tignan natin kung ano magagawa natin. Yung madali lang naman magpalit. Sige, wala kayong kumakain dyan. Ibabalik ito original. Kasi itong original ay parang dito sila hiyang. Babalik natin yung original splash. Ayan. Tatanggalin natin siya. May sumasamang ano. Ayan, tatanggalin natin ito. Pasensya na mga fish, mga kahito. Kasi pinalitan ko yung ano natin. Hindi kaya i-sustain. So wala tayong magawa. Ganun talaga. Pero this time, ililipat natin itong nilagay kong net. May nilagay kasi akong net. Ganun talaga ang buhay mga
mga kahito. Kapag ka nag-i-improvise ka ng mga gamit, nothing is perfect. Kumbaga, nothing is perfect. But of course, gawa ng pagpupursige po natin, ayan, tingin ko naman ay magiging okay yan mamaya. Ayan. So, tingnan natin kung kumakain sila. Parang walang nangyari. May lumulutang talaga na isa, oh. Nako. Sana naman wag. Siguro na-stress siya. Ayan. Tulog naman eh. Ano naman eh. May binibiro tayo ng ano ah. Ang isdang yan ah. Pero talagang matamlay siya. Sana babalik yung sigaw. O, ayan na naman, lumulutang na. Kita nyo yan? Ayan dyan, ayan, ayan. Ayan, lumulutang na yan. Parang, siguro na-stress kahapon. Ayan. Pero makapag-recover yan. Na-stress siguro yung pag-transfer kahapon. Or parang antok lang talaga siya. Anyway, lipat tayo sa kabila mamaya. Tingnan natin kung ano magagawa natin doon sa kabila. Kasi mas maraming papakain natin kaysa sa dito. This is 1/4 cup of the this is 1/4 cup na feeds. Booster to ha. Tapos na tayo sa Nanoles 3. Booster na po ito. Ayaw ko kasi mas lalong dumumi. At kung makikita ko yung strainer doon sa kabila, yan guys, nagsilabasan sila, kumakain sila. Kaunti lang kasi talaga sila dito. So eto, tignan ko kung maubos nila within 5 minutes. Dadagdagan ko konti, no? Kaysa sa magbawas ako mamaya. Lilipat natin ito. Alright, lipat tayo guys. Maganda yung morning natin. Ito. Biruin mo ba naman? Sila yung mga artista natin araw-araw. Kung makikita at mapapansin nyo po, ayan, kung mapapansin nyo lang, yung po mga isda natin ay, gusto ko ibaba muna yung, babaan muna natin yung ating, tawag dito, stand, para naman po, talaga, sasagad talaga yung para magiging maganda yung kuha natin po. Tingnan natin. Ayan. Para mas malapit at saka mas accurate yung kuha po natin. Kasi importante po yung documentation po. Ayan po. So, yung pump po na yan ay bumigay yung kahapon, no? As also, we can observe dito sa ano natin. Yan pong ano natin, yan pong strainer natin, lumabas na po yung mga bato. Ibig sabihin po nun, mahina na yung paglabas po ng tubig. So ibig sabihin nun, mas sumikip yung space ng paglabas ng tubig. Nilagyan kasi natin yan ng bato. At nakikita nyo naman po sa agos niya, yun, sumisikip. So kaya, ang gagawin po natin ngayon ay bayaan lang natin yan. At dito tayo magpo-focus kung paano sila. Hey, good morning. Ayan. Alright, kain na. Ayan, kain na kayo, kain. Ayan. Kain lang. Sige, tingnan ko nga kung kumakain. Kakain kayo. Ito, dyan sa kabila, kumakain sila. So, mas marami sila dito na part. Ayan. Mas marami po sila dyan. Dyan sa kabila, wala. Ayan. At talagang gutom sila. Within 5 minutes, kung kaya nilang ubusin yan, i-maintain po natin yung ratio ng pagpakain natin po sa kanila. I-maintain natin kasi para maganda. Ito naman bumabara na yan. Tutusokin lang yung mamaya. So, after nilang kumain po, dadagdagan ko yung water. Kasi gusto kong busog sila. At saka hindi sila maninibago. Kasi mahirap po kapag bago yung tubig,
parang di nila, parang bago talaga ayaw nilang kumain. Pero kita nyo naman, yung kain talaga nila ay wild na wild. Ito nyo na, malakas silang kumain. Yung mga malalaki nandyan, ubusin nyo yan within 5 minutes to 10 minutes. Babalik ako sa 1/4 po ng cup. Paano ba yan? Ang required ng is 1 cup a day. Tapos hindi nila kaya ubusin ang 1 cup a day. Anyway guys, experiment lang naman yan. So, there's no harm in it. Kita nyo yan? So, balik tayo. Iurong lang natin siya dito para makita natin yun. Yan. Magandang shots po. Kasi they need to be, need to document it. Okay, kita na, Yan. Dadagdagan natin ng tubig yan mamaya. Tatabunan yung pump na yan. Pero ipapaubos ko muna sa kanilang food. Para naman, po, tawag dito. Magkaroon ng, mas malaki pa yung mas malawak pa yung tubig. Kasi nga marami din sila. But, guys, ito na, nagpaplano na talaga ako na gagawa ng mas malaki pa. Kasi, pa rin talaga. Masikip pa rin talaga para sa kanila ang lugar na ito. Yung iba nandun na tulog pa. Tulog sila kapag umaga Yan, sige, kain lang. Sino yan? Yung mga malalaki talaga, talagang kumakain sila. Yan. Yan yung mga mga prospect natin ng mga breeder po. Yung mga malalaki na yan. Hindi pa ma-identify if they are male or female. But of course, I need to allocate 10 male and 10 females. The rest is for na yan, for market na yan, consumption. Try natin kung anong lasa nitong ating hito. Kasi nga, itong hito natin ng mga kaibigan dito sa Pinoy Rob Foundation, sa ating urban backyard fish farming. Po tayo hindi po tayo nagpapakain muna ng mga yung tawag dito, yung mga isda rin, yung mga karne. Hindi tayo nagpapakain. Feeds po talaga pinapakain natin dito. So, hindi katulad po ng iba na yung nababalita po na pinapakain ng mga patay na mga chicken dun galing sa poultry. Sinisrad nila yon, pinipino, at saka itinatapon doon sa pool. Hindi po ganun. Pure po ito na feeds yung pinapakain natin. So, wala po itong hocus pocus. Wala po itong tinatawag na parang ibang proseso na ginagamit po natin. Ito po ay proseso talaga na upang itong mga na ito ay itong mga fish na ito ay lalaki po ng talaga. Ayan. Tutusukin natin itong fountain para luluwag yung water. Give the space to water. Ayan. Kasi minsan even tinanggalan ko nga ng isang kahapon para kasi napupuno itong natin box na strainer natin. Tinanggalan ko po. Ayan po. So, as I observe, kumakain pa rin. Kain lang, kain. Sige. Ubusin niyo yan Sana maubos nila within 10 minutes or 5 to 10 minutes. Yung iba naman sabi nila ubusin daw ng 10 to 15 minutes. Depende siguro yon. Depende sa aggressiveness o yung pagkakagutom ng mga isda. Kasi nga kapag kumakain ka 3 beses sa isang araw, di ba? So, ibabalik ko yata sa twice a day lang pakakainin ko. Umaga po, buntag dito, umaga, and then hapon, 7 o'clock to 8 o'clock pakakainin, then 3 to 4 ng hapon. So 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 or 4, 8 o'clock 8 hours ang gap
ng pagpapakain po nito. Ayan, nakikita po natin mga kaibigan bakit po malinaw yung water natin. Ka-general, ano lang po natin kahapon, general replacement po ng water. At saka mag-uumpisa na rin ako mag-change ng water po, mag-replace ng water every every 3 days, no? 1, 2, 3 Monday, kung Tuesday ako nagpalit ng water, Tuesday sila inilipat, Wednesday, Thursday, Friday. Sa Friday po, magbabawas ako although magdadagdag ako ngayon ng hanggang dito, babawas ko rin yan pagkatapos. So hanggang dyan din po sa yun po ang requirements ko. Kasi portion lang po, 1/3 ng 1/3 ng or 35% po, or 30 to 35% po ng ating water, total water percentage. Ayan po, kumakain sila, pero iba talaga natutulog pa rin. Tulog na tulog. So mga kaibigan, mga ka-urban, please like, share, comment, and subscribe po, no? And click the notification bell para naman po masundan ninyo yung pag-grow up nitong ating mga hito. They are now 2 months old, more than 2 months old na sila. Halfway na sila for the 3 months. Sa February, 3rd week, 4th week ng February po, mag-uumpisa na po ako mag-segregate o mag-identify ng mga Kasi 3 months, na yan sila 3 months to 4 months, na yan sila, nasa, hindi na sila juvenile, youngs na sila, youngs. So, ready na yan sila to breed. So, magpe-fertilize tayo, at saka yung fertilization po natin ay pag-aaralan po natin kasi medyo mahirap ng mga hito, mag-identify sa babae at sa lalaki at saka pag-separate po sila para for the breeding. Ayan po. So, and may water temperature po yan. May dun din may mga natutulog din talaga. So mga guys, yan po. Balik pa natin doon sa kabila kung nandun pa ba yung lumulutan pa ba yung nanghihina nating hito. Bago ako mamamaalam, tingnan natin kung nandyan pa ba siya. Ayun pa rin po siya sa gilid. So, sorry for him. Nandun po siya sa gilid pero he's trying to. So, andyan. Binubulabog siya ng mga kasamahan niya. So, ganun po. Salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. Alright mga ka-urban, as recorded earlier, before this video, wala pang tubig, wala pa sa ilalim pa ng makikita mo pa 3/4 of the pump, or yung orange red ba yan, ay naka-surface pa. Pero ngayon dinagdagan na kasi natin ng water. So ayan, nakatago na siya, nakatabo na siya. And then there are things na katulad nun, may mga hito na naglalaro sa ating pump, no? Nilalaro nila yung blue na tube na yan. And then pero kanina yon maraming naglalaro. Ngayon wala na, lumipat na rin sila ng place. Gusto ko lang i-share na may mga hito talaga na nasa ilalim lang kasi siguro nga kasi nocturnal daw ang mga hito, no? So kapag umaga, sila, nagre-relax sila, no? Nasa ilalim sila, nagpapahinga, and then ayan, so makikita natin almost dito banda sa akin sila nakatambay. Ayan, kita nyo yan. Ayan, dyan sila nakatambay. Siguro nga gawa nung push ng tubig ay tinutulak papunta dito sa atin, then papunta doon sa right side or left side nila. Kaya doon sila ang kagandahan po dito ay may aerator na po tayo, nagpuproduce na tayo ng oxygen. Ito namang ating box filter
Although improvise lang ito mga guys. It's a mosquito net lang. Tapos nilagay natin sa ano, saka nilalagyan natin ng mga butas. Ito sa refrigerator din ito eh. Hulos ng refrigerator for vegetables yata. Yeah, vegetable case nga. And then, binutasan po natin, nilagyan natin ng mosquito net para mag-serve siya as filter natin. Kasi nga, wala namang perfect yata na filter. Unless, kung scientifically, may mga requirements kasi ng mga mesh. So, mosquito is siya, malaki yung butas niya. Kaya lang, kung nagkukumpul-kumpul na, at, ayan na, nilagyan ko na ng bato. So, na siya, tawag dito, ito na yung itsura ng ating pump, no? Sa ibabaw, may siya, ito makikita natin, may mga bato po, and then sa ilalim yan, ang mosquito net, yung may mga butas. Minsan yung mga butas, kapag ka na-push na yung net doon, nasasaraduhan, humihina yung flow niya, kaya nga, tinutusok natin siya ng tingting, walis tingting para babalik sa dati. So, nasa ibabaw yung mga bato natin para mag-serve ng bigat. Yun, may mga tumutulo doon. So, ibig sabihin noon, may siya, hindi gaano yung pagkasarado sa kanya. Anyway, so ayan, as I observe, hindi na sila naglalaro. Kanina naabutan ko sila. Alam nila na may tao. So, kaya, yun, may naglalaro na. Alam nila na may tao, no? Yan. Gusto ko kasi makapag-capture ng moment. May mga instances na talagang lumulukso sila, no? Ginagamit nila na force yung flow ng water. Kasi nabubuga ng air yung water. Ito kasi yung ito kasi yung intake ng oxygen. Ihigupin papunta doon tapos ibubuga naman ng water. So may kasamang na siya, oxygen na siya yung water. At yan po ay nakakatulong po sa health ng ating mga isda. Oxygen. At maganda lang yung niya, filter niya. So kita nyo, maliwanag pa rin or napakalinaw. Napakalinaw po ng tubig. At so hindi na lang natin sila gaano makikita is because malalim na po siya. Meron tayong natitirang siguro mga 16 cm, so to speak. 16 ba siya? Para na lang din parang may gap. Kailangan din po yan para ayan, may naglalaro talaga sa itong blue pipe o tube na ito. Ito yung napapansin ko guys, talagang sila, yung kumakain sila ng parang lumot. Yung mga nasa sa may tanong pala ako guys. Ano po ba ang epekto ng, kasi puti itong natin pond natin So ano ba ang effect nito sa kanilang growth, no? I-compare nun dun sa blue at saka green, mga dark color. Ano po ba ang epekto nito sa mga hito? Ito ba ay ito ba ay nakapag-hamper ng kanilang growth or ito ba ay nakakatulong o walang to? Kasi lumalaki din naman sila Kung makikita po natin, meron na tayong mga 6 inches, no? Ang haba na po niya, no? Kaya tayong 6 inches, yun nga mga potential breeder po natin. Palalakihin natin ito sila kasi po, ito ay project po ng Pinoy Rab Foundation na urban backyard fish farming, no? So, may mga malalaki na talaga. Duda ako, etong breed na ito ay halo, no? Hindi isang magulang. Halo ito Kaya nga yung iba hindi gaanong lumalaki, yung iba naman talagang malaki. So pipiliin natin yung mga malalaki para magiging breeder po natin, no? Pipiliin natin yan sila. Hindi na fingerlings yan Grow out na po yan. So nakaka-epekto ba? Ano ba ang nito sa ating isda? Pinapakain po natin sila ngayon kasi this is para po sa akin is na siya 2.5 months na. So, ibig sabihin ng 60, 70 days na. Nakikita ko doon sa ibang video na parang open lang, pero nasa plastic pan siya. Tapos talagang masisiba. Ito napapansin ko pag naglagay tayo ng pagkain guys. Siguro nga kasi
marami tayong pinapakain sa kanila kaya hindi po sila nagugutom. Or dapat ba, ano ba dapat? 3 beses, 2 beses sa isang araw? Depende po sa ano. Pero this morning, naobserbahan ko po na tama-tama lang yung binigay ko. 1/4 lang po ng cup. Ayan, naubos nila within 20 minutes. So, ibig sabihin nun, 1/4 lang a cup. So, hindi isang cup maubos nila sa isang araw. So, please comment, no? Magbigay kayo ng ano, para po mapapaganda pa po natin. But, until now, nagdadalawang isip pa rin ako kasi eto nga, nasa garahe tayo ng bahay. Hindi ako pwedeng maggawa ng concrete pond as what my advisor has advised me to magawa daw ng pond talaga na concrete. Kasi daw ito madulas. Hindi ko magets yung thoughts. Bakit kung madulas? Ano pala ang madulas? Kung yung sa simento naman ay kapag ka nagkaroon ng algae, dudulas din yun po, di ba? So, ewan ko lang ha, please comment para po magkaroon po ako ng understanding kung bakit ba ganun. At saka nakikita ko ito sila parang putla at makikita ko sa parang napakaitim. Yun po siguro ang siguro nag-a-adapt sila ng kulay sa sa kanilang pond, no? Nag-a-adapt siguro sila ng kulay. Kapag maliwanag o malinaw, medyo sila. Pero kapag madilim, talagang dark po sila. So mga guys, paki-comment naman po, no? Sana matulungan niyo po ako dito sa aking observation. Ayun, may mga malalaki na talaga. So far sa ating wala pa namang namamatay except doon sa maliit na i-transfer natin kahapon. Parang I hope na makaka-recover po siya. Siguro naipit siya or whatever na napagod siguro, na stress. Pero yun, tolerable yun kasi nag-iisa lang naman siya. So ganun po talaga. May kasukat nga siya na nandito hindi ko na ilipat o naisama ko lang sa mga malalaki. Anyway, guys, please like, share, subscribe and click the notification bell po, no? Para po ma-updated po kayo sa ating mga sa ating event o kaganapan po dito sa Pinoy Rab YouTube channel, sa ating Urban Pinoy Rab Foundation Urban Backyard Fish Farming. Ang po natin ay hito po ang natin yan, inaalagaan natin ngayon. Maraming salamat po.